Ikinalungkot ng ilang minimum wage earner ang suspensyon ng pagpapatupad ng aumento sa sahod sa Metro Manila. Kaya gaya ng dati, kanya-kanyang diskarte muna sila para may dagdag kita. Balitang hatid ni James Agustin. 4 na taon ng housekeeping aide sa isang ospital si Darwin. 695 pesos ang arawang sahod. Kaya malaki raw sana ang dagdag na 85 pesos na inanunsyo ng pamahalaan na ipatutupad sa 2 tranche. Ikinalungkot niya na hindi na muna matutuloy ang aumento sa sahod, kasunod ng temporary restraining order na inisyu ng Pasig Regional Trial Court sa petisyon ng 2 kumpanya. Ine-expect namin yun tapos biglang nawala yung bigay na dagdag sahod. Kaya masama ang loob ko rin. Hindi naman lahat ako sa iba rin. Sana ipagpatuloy pa rin yun kasi yan ang naantay naming solusyon para ang bilihin namin yung batipid din. Batay sa utos ng korte, epektibo ito hanggang August 13. Bago yan, naglabas na ang Pasig RTC ng status quo ante order para suspendin ang 60 pisong unang tranche dapat ng aumento, isang araw bago ito ipatupad noong July 25. Nangihinayang din ang housekeeping aide na si Beverly. Kahit daw may trabaho rin ang kanyang asawa, kinakapos pa rin sila. Siyempre, nalulungkot kasi sa panahon ngayon, mahal ang mga paninda. Yung 85, pandagdag na rin sana yan sa mga gastusin. Umaasa rin si Joel na maibibigay ang dagdag sahod. Mahigit 3 dekada na siya nagtatrabaho bilang construction worker. Sana nga mabigay. Kasi malaking bagay din yun. Lalo sa araw-araw, magpapasok ko. Siyempre, laki ng pamasahe ko rin Para sa mga minimum wage earner, bawat piso na dagdag sahod ay mahalaga. Sa ngayon, dumidiskarte muna sila para may dagdag na kita. Kung walang diskarte, mas wala. Wala tayong pagkakitaan talaga. Sa isang ulam lang, umaga tanghali na yun. Nahati ko na rin budget ko. Tipid-tipid para magkasya yung sahod namin sa kada isang kanto. Nalulungkot man dito si Labor Secretary Francis Tolentino, iginagalang daw niya ang judicial process. James Agustin, nagbabalita para sa GMA News.